Magandang buhay mga mahal kong mag-aaral. Ito si Ginang Garcia, ang inyong guro sa ESP. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga larangan ng hilig. Handa na ba kayong matuto? Ano nga ba ang ibig sabihin ng hilig o ang mga kinahihiligan? Ito ay mga preferensya sa mga partikular na uri ng gawain. Ang mga ito ang gumaganyak sa iyo na kumilos at gumawa. Nagsisikap ka kung may motibasyon ka dahil gusto mo ang iyong ginagawa, hilig mo ito at nagagabayan ka ng mga pagpapahalaga na makatutulong sa iyong pag-unlad. Sa kabilang dako, kung ang trabaho o gawain ay hindi ayon sa iyong mga hilig, ikaw ay mababagot. Iiwasan mo ang gawaing di mo gustong gawin o ipinagpapaliban mo ang mga ito. Halika at ating pag-aralan kung ano-ano ang 10 larangan ng hilig. Una ay ang computational o pagkahilig sa mga numero. Sila ang mga taong nasisiyahan na gumawa gamit ang bilang o numero. Ang ikalawa naman ay ang scientific o pagkahilig sa agham at siyensya. Sila ang mga taong nasisiyahan sa pagtuklas ng mga bagong kaalaman, pagdisenyo at pag-imbento ng mga bagay at produkto. Nasisiyahan din sila sa pagtuklas ng mga bagay na may kinalaman sa siyensya at agham. Ang ikatlo naman sa mga larangan ay ang persuasive o ang mapanghikayat. Sila ang mga taong nasisiyahan sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang klase ng tao, tulad ng mga public speaker at politiko. Ikaapat ay ang mga artistic o mga malikhain. Sila'y nagiging malikhain at nasisiyahan sa pagdidisenyo ng mga bagay. Ikalima naman ay ang mga musical. Sila ay nasisiyahan sa pakikinig o paglikha ng awit at pagtugtog ng mga instrumento. Ika-6 ay ang literary o ang pagkahilig sa mga akda. Sila ang mga taong nasisiyahan sa pagbabasa at pagsusulat ng mga akdang pampanitikan. Ang pang-7 naman ay ang clerical o pagkahilig sa mga gawain sa opisina. Sila ang mga taong nasisiyahan sa paggawa ng mga gawaing pang-opisina. Isa rin sa hilig nila ay ang mag-ayos ng mga dokumento, gumawa ng mga legal na dokumento, at iba pang gawaing pang-opisina. Ang susunod at ang ika-8 larangan ay ang social services o ang pagkahilig sa pagtulong. Ito ang mga taong nasisiyahan tumulong sa iba pang mga tao. Likas sa kanila ang pagkakaroon ng hilig sa pagtulong sa iba't ibang mga tao. Ang pang-9 naman sa ating mga larangan ay ang outdoor. Ito naman ang pagkahilig sa gawaing panlabas. Nasisiyahan sila kapag sila ay nagkakaroon ng ugnayan o connection sa kapaligiran. Ang pinakahuli naman sa mga larangan ay ang mechanical o ang pagkahilig sa mga kagamitan o mga tools. Sila'y nasisiyahan kapag gumagamit ng iba't ibang uri ng tools. Muli, balikan natin ang iba't ibang larangan ng hilig. Una ay ang computational o ang hilig sa numero at bilang. Ikalawa naman ay ang scientific o pagkahilig sa siyensya at agham. Ang ikatlo ang persuasive o ang pagkahilig sa panghihikayat. Ika-4 ay ang artistic o ang pagiging malikhain. Ikalima ang musical o ang pagkahilig sa pakikinig at paglikha ng musika. Ang ika-6 naman ay ang literary o ang pagkahilig sa mga akda. Pang-7 ang clerical o pagkahilig sa gawaing may kinalaman sa opisina. Pang-8 naman ang social services o ang may kinalaman sa pagtulong sa ibang tao. Pang-9 ang outdoor o ang pagkahilig sa mga gawaing panglabas. At ang pinakahuli ang mechanical o pagkahilig sa mga tools o kagamitan. Ngayong nalaman nyo ang 10 larangan ng hilig, subukan natin ang inyong kaalaman. Muli, ako si Ginang Riza Garcia, ang inyong guro sa ESP. Salamat sa pakikinig.